Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang relationship ni VP Sara at ni Senator Amy at i-connect natin ito sa kandidatura ni Senator Amy ngayon bilang independent candidate dahil kumalas na siya sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Okay. Nakapagbitiw na ng salita si VP Sara na never to Marcos again. Ayaw niya nang makipag-team up sa mga Marcos. Kumakailan lang yan ayaw niya na nagsisi na siya, nabudol na siya. Itong si Senator Amy, Marcos din ito. So, ito ang tanong. Ano ngayon ang relationship, yung real na relationship ni VP Sara at Senator Amy? Are they still friends? Ano sa tingin nyo? Paki-comment mga kaibigan kung magkaibigan pa rin ba sila as of now. Kasi mga a week ago o 2 weeks ba, nakapagbitiw ng salita si VP Sara sa isang ambush interview na hindi niya talaga kaibigan si BBM. Hindi sila magkakilala. Lumapit lang ang Marcos family sa kanya before yung 2022 election at yun na, nabuo yung unity. So, panahon ng kampanya, ayun, magkasama. But they were really never, hindi sila talaga magkaibigan ni BBM. But, inamin ni VP Sara nga ang kaibigan niya si Senator Amy. They have known each other, they were friends since 2012. So, matagal-tagal din, 12 years na samahan. So, ito ngayon dahil wala na bungkag lapilig na kung sa Bisaya. Total divorce na ang unity. Magkaibigan pa rin ba sila? Yung statement ni Senator Amy, yung pagkalas niya sa alyansa, senatorial lineup ng kanyang adik, kakalas na lang ako, I stand alone as independent, para naman ang aking ading hindi na ma-burden dahil maraming nagagalit sa kanya, bakit ako isinama sa alyansa? At para hindi mag-alinlangan ang aking mga tunay na kaibigan. Ganon ang statement niya. So, although hindi niya pinangalanan yung mga kaibigan niya na hindi mag-alinlangan sa pag-relate sa kanya o pagtulungan, baka ang tinutukoy niya mga Duterte. So, yun ang tanong ngayon. Wala pang statement ni VP Sara tungkol nito. So, kaya pinag-uusapan natin. So, ang next question dyan is, dapat pa bang pagkatiwalaan si Senator Amy? Or another question is, may tiwala pa ba si VP Sara kay Senator Amy despite sa nangyari sa unity? Kasi ang bakit nag-break ang unity dahil man lang sa yung panggigipit sa pondo. Bakit nag-resign si VP Sara sa DepEd? Dahil ang nasusunod lang sa pondo ng DepEd, yung 2 kongresista na binanggit niya. So, wala man siyang sinabing dahil kay PBBM, kaya umalis siya sa DepEd. But dahil siyang presidente, hindi niya nakokontrol ang speaker, kaya yun na. So, ulitin ko, dapat pa bang magtiwala si VP Sara kay Senator Amy? Or may tiwala pa ba si VP Sara kay Senator Amy? So, ako hindi ko pa
masagot yan. Pinag-aaralan ko pa. Kayo i-comment ninyo. Then ito, another question is, ikakampanya ba ni VP Sara si Senator Amy sa election next year ngayon na kumalas na si Senator Amy sa alyansa? That's the bigger question. Although hindi pa nagbigay ng final say si VP Sara kasi yung senatorial lineup wala. Hindi bubuo si VP Sara ng senatorial lineup, hindi katulad nung 2019 na talagang bumuo siya at siya yung campaign manager. And I think, isa sa ikinampanya noon si Senator Amy, kaya nanalo si Senator Amy kasi kasama siya doon sa slate ni VP Sara. Mayor Sara pa noon. May sariling slate. So, ngayon 2025, walang slate. Kaya lang, posible na mayroon siyang ikampanya. Wala pa siyang final say sa pagkampanya. So, kung may ikakampanya man na senador, si VP Sara, kung mayroon siyang i-endorse, sino kaya ito? Kasama ba si Senator Amy? Yan ang mga tanong ngayon. So, ano ngayon ang chances ni Senator Amy na mananalo bilang senador next year? Ano sa tingin nyo? Paki-comment. Kasi parang naiipit siya sa dalawang bato ngayon, dalawang pader. Dito, mga Marcos loyalist, mga DDS. So, sinasabi ni Senator Amy na yung pag-include sa kanya sa alyansa lineup, senatorial lineup, maraming galit. Although hindi niya binanggit, alam ko na. Hindi ko na lang din babanggitin. Alam ko kung sino yung galit. Bakit naisama pa siya doon? Kasi yung mga naunang pronouncement ni Senator Amy is sumaside siya sa mga Duterte. So, galit. So, ayaw niyang maipit pa yung kapatid niya, kaya umalis. So, bobotohan ba ng mga Marcos loyalist si Senator Amy? Yan ang tanong. And then dito naman sa mga Duterte supporters, na pag-alaman ko sa una kong vlog, ang daming sa mga nag-comments, ang daming mga DDS, Duterte fans, ayaw na nila kay Senator Amy Marcos. So, kung ganyan ang trend na karamihan sa mga Duterte supporters ayaw kay Senator Amy, nako, delikado siya dahil nawalan na siya ng boto sa mga Duterte, baka mawawalan din siya ng boto sa mga Marcos loyalist. Although sa mga latest surveys, Okta, Pulse Asia ba yun, pasok siya sa Magic 12. But then ito ngayon, mga bagong political developments, itong pagkalas niya, baka magbago ang resulta sa mga surveys. Okay? Although nagsalita na yung parang campaign manager ng alyansa ng Bagong Pilipinas, si Chongko ba yun? Ikakampanya pa rin nila, susuportahan pa rin nila si Senator Amy kahit kumalas na. Bakit? Para daw sa legislative agenda ng President Marcos. Ikakampanya pa rin. So, that's good for Senator Amy. Kaya lang, sa ngayon, nakita ko may crack na kaagad ang alyansa. Yung 4 na partido na nagkaisa ngayon, Nationalista Party, National People's Coalition, Partido Federal at Lakas MD, ito yung administration unity ngayon, nag-crack na. Bakit?
Ito, yung pag-include kay Senator Amy, maraming nagalit. Naipit ang Pangulo, kaya umalis si Senator Amy. Senator Lacson, biglang nag-announce, independent ako, wala akong dinadalang partido. Isang sign din yun na wala na. May konting crack na. Hindi pa nga nagsisimula ang filing of candidacy. Dalawa na ang umatras. So, ano pa ang mangyari sa alyansa? Baka matulad din siya sa unang unity. So, sana magsalita si VP Sara tungkol sa relasyon niya kay Senator Amy at sana hindi na siya magkamali ulit. Kasi balik natin ang history. Kung hindi dahil kay Senator Amy, wala sanang unity na nabuo at wala sanang mga nabudol. Kailang Senator Amy ang pakana bakit naging presidente ang kanyang kapatid.